Greetings po mga kaibigan, mga kababayan. Harino sa mga oras na ito, saan man kayo roon, kayo ay nasa mabuting kalagayan, kasama na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Alright? Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity, no? Mga subscribers, followers po natin, mga likers po natin. May good news po ako sa inyo. Ang Batas Pinoy po, meron po tayong Facebook account, no? Kabubukas lang po nito, several days ago. As of now po, mabibilang pa lang po sa daliri po yung ating mga viewers at mga followers po doon. So, kung kayo po ay merong Facebook account o kung wala man ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo, no? Kapitbahay po ninyo, kung may Facebook account po sila, paki-spread po yung good news na ang Batas Pinoy po ay meron na rin pong ah, account, no? Page sa Facebook, so they could follow me, no? And makapagbigay po tayo ng kadagdagang ng tinatawag nating platform sa social media na ma-reach out po natin ang ating mga kababayan at ma-spread out po natin ang ating advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman, no, ng tungkol sa batas, no. Lalo na sa larangan po ng mga iba't samot-saring mga issues na legal, no, sa buhay na dumarating po sa atin. Okay? So, sa mga subscribers din po, sharers and likers po natin sa YouTube, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at I hope pagpatuloy po ninyo ang suporta nyo sa atin, no? Kung hindi po sa inyong suporta, siguro po wala na po tayo dito sa social media. Thank you po sa inyong supporter, sa inyong suporta, no? Particularly yung mga likers po natin, sharers po natin, sila po ni Mary Libron ng Baguio City. Salamat, no, sa no skipping of ads lagi ninyo, at saka si Florence from Russia with love. Thank you very much kay Moon Flowers, kay Nelsita Constantino. Thank you very much among others, no? Napakarami po ninyo, hindi po natin maubos po ang oras natin, kung pasensya na po inyo kung hindi ko na-mention lahat, no? But thank you very much sa inyong pagtulong, sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos. All right? Marami pong salamat. Alright, ang ating pong tatalakayin, no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin na ni Rizal Bell das B1V9H. Yun po ang kanyang username. Okay, sabi niya, "Dear attorney, pwede buwang magtanong tungkol sa ano magandang gawin sa lupa namin? Ang kapitbahay namin ay nakakuha siya ng sobrang lupa namin at nakadikit doon ang kanyang kusina. Thanks po." Alright. So, this is a case of encroachment kung tawagin natin. Okay? So, siyempre una, mayroon kayo dapat ebidensya na naka-encroach o nakasakop ang kapitbahay ninyo o kapitlote ninyo sa inyong lupa. So, paano nyo gagawin? Paano mapapatunayan ito? Well, una, kung meron kayong titulo ng inyong lupa o tax declaration certificate, okay? Abay, magpakandak po kayo ng tinatawag nating relocation o verification survey. So, you get in touch with your licensed geodetic engineer upang maisagawa po ang tinatawag nating relocation or verification survey. Okay? Ang relocation or verification survey ay sinesagawa po, no, precisely upang magkaroon po ng malaman po kung sino talaga ang nakasakop ng lupa ng may lupa dito sa karating na lugar. Kaya nakalagay nga doon, relocation or verification survey. Now, base sa resulta ng verification survey na ito, okay, meron na kayong ebidensya ngayon na maaaring magamit na 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 magpapatunay na ang inyong kapitbahay ay nakasakop sa lupa ninyo. Okay? At kung hindi kayo magkakasundo ng inyong kapitbahay at ito'y makarating sa korte, inyong usapin, ay magagamit po ninyo ang nasabing relocation o verification survey upang pong mapaalis po ang inyong kapitbahay doon sa inyong lupa na kanya pong sinasakop. Okay? So,
ang unang next niyong gawin ay mag-file muna kayo ng reklamo sa inyong barangay, okay? At, magkakaroon po ng pagdinig do'n, okay? Ngayon, kung naka-4 o nakatatlo, pag-4 na pagdinig na meron kayo at wala din namang nangyayari, walang pagkakasundo kumbaga, okay? So, humingi kayo ng certificate to file action 'no, sa barangay. And then, based on that, ay get in touch with your lawyer upang makapag-file kayo ng kakibat na legal remedies 'no, upang mapaalis ang inyong kapitbahay doon sa inyong lupa. So, it could be forcible entries 'no, it could be action reinvindicatoria if kung ang kapitbahay ninyo ay sinasabi niya, "Hindi, kami rin ang may-ari niyan." Okay. So, if you want to recover possession and ownership, so it could be action reinvindicatoria, lalo na kung nalampas na ng isang taon, alam ng inyong kapitbahay na hindi na kini-claim ninyo yun, hindi siya umalis, then the right remedy would be, action reinvindicatoria, meaning the recovery of ownership and possession, or kung possession lamang ay, action publicana, 'no. Alam na po ng inyong lawyer 'yan 'no, kung ano ang kaakibat na legal remedies, base po sa inyong mga dokumento na kung sakaling, hahantong kayo do'n, ipakita niyo sa iyong lawyer. So, alin man do'n sa mga sinasabi kong legal remedies could be, the appropriate remedies for you, okay? So, get in touch with your lawyer for further legal assistance. Alright? So, okay. So, bago tayo magpatuloy 'no, sa kapapasok pa lang 'no, I would like to make use of this opportunity na meron na pong Facebook account ang Batas Pinoy. You could reach me there 'no, at, kabubukas po lang po ito, so mabibilang pa lang po sa daliri po ang followers po nito, na ang ating pong mga viewers 'no. So, if you have a Facebook account 'no, paki-search po ninyo sa Facebook Batas Pinoy. And matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-spread out po yung news 'no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala o kapitbahay po ninyo na meron na pong, Facebook account ang Batas Pinoy, na kung saan ay doon po maaari tayong magkaroon ng, tulad nitong, palitan po ng, ng ating pong mga, adbokasya 'no, na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Okay, so, yes, I hope to see you there 'no, sa Facebook or dito rin po sa YouTube. And then sa mga subscribers po natin, likers po natin, mga sharers po natin, thank you very much sa inyong walang humpay na pagsuporta po sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa inyong oras. And I hope to see you again in the next, video po natin. Bye-bye and God bless po.